Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya na halos honest na lang ang lumalabas sa bibig niya. Nakasuot ito ng apron. Apron na siyang ginagamit niya kapag ipinagluluto niya ang asawa. Essence of use? Nagluluto ako ng dinner. Baliwalang anito sa kanya. Bahagya pa siya nitong inirapan. Sa kamuling hinarap ang stove. Hindi yan ang tinutukoy ko, Andrea. Anong ginagawa mo rito sa bahay namin ng asawa ko? Nanggigigil na sigaw niya sa kapatid. Pinatay naman ni Andrea ang stove at humarap ito sa kanya. Hindi pa ba nasasabi ng asawa mo sa'yo na nagkabalikan na kami? Sarkastikong sabi nito. Nginisihan pa siya nito na makita ang gulat sa mga mata niya. Yes, tama ang naririnig mo. Ako at si Anton ay nagkabalikan na kami. Salamat na lang sa kasinungalingan mo na buntis ka. Tumawa ito ng nakakaloko sa kanya. Hindi naman siya nakahuma sa sinabi nito. Parang may pumipiga sa puso niya sa nalamang nagkabalikan na ito at si Anton. Pero ilang araw pa lang ang nakakalipas. Hindi totoo yan. Anas niya na mas sa sarili niya sinasabi iyon. Gusto niyang papaniwalaan ang sarili na hindi totoo ang sinasabi ni Andrea. Noong 1 linggo lang mahal na mahal siya ni Anton. Nawala na ba agad iyon dahil sa bigat ng kasalanang nagawa niya rito? Bagsak ang balikat na napayuko siya. Wala naman siya magagawa, kundi tanggapin ang pagkatalo niya. Siguro hindi rin ganoon kalalim ang pagmamahal na nararamdaman sa kanya ni Anton. Kaya naman madali para dito ang makamove on. Sa bagay si Andrea nga pala ang totoong mahal nito. Noong una pa lang, alam naman niyang si Andrea na ang lahat-lahat dito. At ngayong galit na galit sa kanya si Anton. Madali na para kay Andrea na makipagbalikan sa lalaki. Mababawi na nito ang dapat naman talaga para dito. Lahat ng bagay ay bumabalik na sa tamang lugar nito. Nakayukong dinampot niya ang plastic ng grocery at ipinatong sa dining table. Saka binalikan ang kotse niya. Binuhat niya iyon papasok sa silid na inuukupan niya, malapit sa dirty kitchen. Namamanhid ang pakiramdam niya. Kumikilos na lang siya na aayon sa kailangan niyang gawin. Hindi niya magawang mag-isip. Dahil kung gagawin niya iyon ay kakalad ka rin na niya ang kapatid, palabas ng bahay na ito para ipamukha ditong siya pa rin ang tunay at legal na asawa. Pero bakit niya pa ba iyon gagawin? Miski si Anton katulong na ang turing sa kanya at hindi na isang asawa. Nawala na sa kanya ang papel na iyon nang lukuhin niya si Anton. Walang kapatawaran ang ginawa niya rito. Walang magandang dahilan siyang maipaglalaban dahil ang totoo, ginawa niya iyon kasi sakim siya. Wala siyang ibang iniisip kundi ang sarili niya. Ang kaligayahan niya. Wala siyang pakialam sa kaligayahan ng iba o kung makakasakit siya. Basta masunod lang ang gusto niya. Wow! So totoo nga nakatulong na lang ang bagsak mo ngayon. Ani ni Andrea na nasa pintuan. Nakapamewang ito roon habang nililibot ang mga mata sa buong silid. Ang bilis ng karma, no? Pasaring nito sa kanya, pero hindi niya ito iniintindi. Umakto siya na parang wala siyang naririnig. Alam niya kasi iyon at hindi na nito kailangan ipagdikdikan sa kanya dahil ginagawa na niya iyon sa sarili niya. Isinasampal niya ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Nagbulag-bulagan siya at nagbingi-bingihan. Nagmahalang siya. Napakababaw para sumira ng buhay ng iba. Hindi lang buhay niya,
at sinisinta niya kundi maging ang buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Umepekto na naman ang hindi niya pag-imik sa sinabi ni Andrea dahil lumabas na ito. Hindi niya magawang umiyak. Ang galing kasi, sanay na sanay siya masaktan. Inayos niya ang gamit. Muli niyang inilatag mag-isa ang kama. Kahit hirap na hirap siya. Ipinatong niya roon ang biniling kutsyon. Saka inilatag ang unan at kumot. Naupo siya sa tabi niyon at saglit na tumulala siya. Nang sa tingin niya ay kaya na niya uling pakiharapan ang kapatid niya, ay lumabas na siya ng silid. Nilapitan niya ang grocery bag na pinamili niya. Napansin niya rin ang mga pinamili ni Andrea. Puro imported goods ang mga iyon. Patuloy naman sa pagpaparinig ang babae. Pero hindi niya pinapansin si Andrea, kahit panay ang pasaring nito sa kanya. Mukha siyang katulong na tumutulong sa amo niya at gusto niyang iyakan at tawanan ang sitwasyon niya. Pero kahit alin sa dalawa, hindi niya magawa. Hindi niya kaya. Parang wala na siyang maramdaman. Nagtataka nga siya kung may puso pa ba siya. Kasi parang hindi na niya marinig ang tibok ng puso niya. Sa ganoong tagpo sila inabutan ni Anton. Mas napapaaga ang uwi nito kaysa sa karaniwang araw na uwi nito galing sa opisina. Mukhang may usapan na nga ito at si Andrea. Hindi niya nililingon ang mga ito, lalo na nang lapitan ni Andrea si Anton at haggan sa mga labi nito na dapat ay siya ang gumagawa dahil siya ang legal na asawa. Tumalikod siya sa mga ito para ilagay sa cupboard ang mga dilata para makaiwas sa paglalambingan ng mga ito. Isinasalansa niya roon ang lahat ng dilata na pinamili niya. Monica, pakitingnan mo na lang ang niluluto ko ha. Let's go babe. Bili naman ni Andrea sa kanya. Sa kainaya nito si Anton papalabas ng kusina. Nilapitan niyang stove at sinilip ang niluluto ni Andrea. Kaldereta. Napansin niyang tagilid ang pagkakalagay ng kaldero, kaya naman inayos niya iyon. Monica! Sigaw naman ni Anton sa likuran niya. Nilingon niya ito. Nakakunot na naman ang noo nito. Sa likod nito ay si Andrea, na masama rin ang tingin sa kanya. Mabilis na lumapit sa kanya si Anton at tinapik ang kamay niya na nakahawak sa kaldero. Hinila siya ni Anton papunta sa lababo at isinahod sa gripo ang kamay niya. Napatingin naman siya rito. Namumula ang kamay niya. Napakurap-kurap siya. Saka lang pumasok sa isip niya ang nangyari. Nang unti-unti niyang maramdaman ang kirot ng kamay niya. Napasinghap siya. Hinawakan niya ang kaldero kahit mainit iyon. Pero hindi man lang niya namalayan ang sakit. Ganoon na ba siya kamanhid? Are you stupid? Galit na singhal sa kanya ni Anton. Napatingin naman siya rito. Umawang ang bibig niya. Pero hindi niya magawang magsalita rito. Wala siyang maisip sabihin. Parang nakalutang ang utak niya at naguguluhan siya sa paligid. Sorry. Hinging paumanhin niya pero hindi niya alam kung bakit siya nagsusorry dito. Binawi niya ang kamay na hawak ni Anton. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili niya. Muli niyang nilapitan ng stove. Kinuha niya ang tiyanse at hinalo ang niluto ni Andrea. Paluto na ito. Aniya, hahainan ko na ba kayo? Tanong niya na hindi tumitingin sa mga ito. Si Andrea naman ang sumagot. Mamaya na. Anton will change first. Ani nito. Babe, let's go. Ani nito kay Anton. Narinig naman niyang bumuntong hininga si Anton. Pagkuwan ay marahang tumango ito. Pero bago ito sumama kay Andrea, ay pinatay na nito ang stove at isinalin ang kaldereta. Gusto niya sanang bigyan ng kulay ang ginawa nitong iyon. Pero pinipigilan niya ang sarili. Siya naman ay kumuha ng mga plato at kubyertos para kay Andrea at Anton. Naghain siya para sa dalawa. Maid, yun na lang siya ngayon. Kaya niya kayang makatagal na maging katulong ni Anton. Paano kung maisipan ni Andrea na dito na tumira? Kaya niya bang pakisamahan ang dalawa at paglingkuran ang mga ito? Kaya niya bang tiisin ang sakit kapag nakikita niya ang mga ito na naglalambingan sa harapan niya?
Gusto niyang magalit pero siya naman ang may kasalanan kung bakit nasa ganitong sitwasyon siya. Kung hindi niya pinikot si Anton, hindi sila hahantong sa ganito. Hindi magagalit si Mami Bianca sa kanya. Hindi siya itatakwil ng sarili niyang pamilya. Hindi nila kailangan ni Tessa na magtago para lang makapag-usap. Siguro kung nag-aaral pa rin siya ngayon, nagsasaya kagaya ng ibang kaedaran niya. Walang ibang problema kundi ang report at thesis niya. Walang ibang responsibilidad kundi ang makapagpasa sa exam. Kaso inuna niya ang bugso ng damdamin niya. Akala kasi niya noon, si Anton ang buhay niya, na hindi siya mabubuhay kung hindi siya ang magiging asawa nito. Pero ngayon ay inaani na niya ang bunga ng lahat ng itinanim niya. Nagsisisi na siya. Sana pala imbes na pangarapin niya si Anton, nagsumikap na lang siya sa pag-aaral. Natuwa pa ang mami niya sa kanya. Sana pala hindi niya binaliwala ang sermon ng mami niya sa kanya. Akala kasi niya noon, kaya lang siya dito pinipigilan dahil ayaw siya nitong maging masaya. Pero hindi pala. Ngayon niya nauunawaan na ang gusto lang nitong mapabuti siya. Dahil kung sinunod niya lang ito at hindi ang katigasan ng ulo niya, wala siya sa sitwasyon na ito. Siya rin ang may kasalanan kung bakit naging ganoon si Andrea. Inagawan niya ito. Kapatid niya pa naman ito. Pero hindi malang niya inisip ang nararamdaman nito. Isa siyang makasarili at walang kwentang kapatid. At si Anton, kilala niya si Anton. Kahit may pagkabuli ito, hindi naman ito mapanakit. May respeto ito sa mga babae. Yun nga ang isa sa mga hinahangaan niya rito. Pero dahil sa pagiging makasarili niya, napuno ng galit ang puso niya. Pati ito, kaya natuto itong manakit. Napasa po siya sa kanyang bibig sa mga realisasyon niya. Kaya nga wala siyang karapatang magreklamo at itanong kung bakit siya napunta sa sitwasyon na ito. Dahil walang ibang may kasalanan kundi siya. Pinunasan niya ang luhang kumakawala sa mga mata niya. Inayos niya ang plato na para kina Andrea at Anton. Nagdesisyon na siyang tawagin ang dalawa at sabing handa na ang pagkain nila. Kung sa ikaluluwag ng loob ng mga ito napasakitan siya, willing naman siyang magtiis. Handa siyang pagbayaran ang mga kasalanang nagawa niya dito. Umakyat siya sa hagdanan at huminga muna siya ng malalim para hindi maging garalgal ang boses niya kapag tinawag niya ang mga ito. Bahagyang nakaawang ang pintuan, kaya marahan niya iyong itinulak. Ngunit hindi niya napaghandaan ang nakita. Nakahiga si Anton sa kama. Wala na itong pang-itaas na damit, habang ang kapatid niya ay nakapatong dito at hinahalikan si Anton sa leeg. Daig niya pa ang sinaksak sa puso sa sobrang sakit na gumuhit sa kanya. Hiniling niya na sana ay mamatay na lang siya. Napasinghap siya sa nakita. Huli na nang maunawaan niyang napalakas ang pagsinghap niya. Napansin na siya ng mga ito. Naitulak ni Anton si Andrea. Kita niya ang pagkagulat at pagkataranta nito. Nagmamadali itong nagbihis. Mabilis ang tumalikod sa mga ito. Narinig niya pang tinatawag siya ni Anton, pero hindi na niya ito napansin pa. Ayaw niyang utusan siya nito na panuorin ang mga itong gawin ang ginagawa nila dati. Alam niyang kalokohan ang iniisip niya, pero ayaw niyang magbaka sakali dahil hindi pa siya handa para sa ganoong klase ng sakit. Nanginginig ang katawan niya. Hindi niya maramdaman ang paa niya. Ang nais niya ng mga oras na iyon ay umalis at makalayo sa dalawa. Sa pagmamadali niya ay nagkamali siya ng hakbang. Pinilit niyang makahawak pero dumulas ang kamay niya, kaya dire-diretso siyang nahulog sa hagdanan. Hindi niya na namalayan kung ano ang mga nangyari. Ang naramdaman niya na lang ay nakahiga na siya at hindi siya makagalaw. Nahihilo rin siya at nagbablurred ang mga mata niya hanggang sa tuluyan na iyong dumilim. Parang nahulog siya sa isang panaginip at hindi niya alam kung magigising pa siya. "It's my fault," anang tinig ng isang lalaki. Nanginginig ang boses nito at bakas roon ang pagsisisi. "No, it's not your fault. It was just an accident."
Pag-aalo ng tinig ng isang babae. Sa tingin niya ay malapit lang sa kinaroroonan niya ang mga ito. Nais niyang imulat ang mga mata, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya tuloy makita kung sino ang mga nagsasalita. Sa kagustuhang gumalaw ay isang ungol ang kumawala sa kanyang bibig na nakakuha naman ng atensyon ng mga nag-uusap. Gising na siya. Tawagan mo ang doktor. Anang isang tinig. Mga yabag ang sumunod niyang narinig. May mga lumapit sa kanya at tinitingnan ang kalagayan niya. Sinubukan niya uling magmulat ng mga mata at sa pagkakataong iyon ay may liwanag siyang nakikita. Pero imbes na makamulat ang mga mata niya ay nakaramdam siya ng antok hanggang sa bumigat na naman ang talukap ng kanyang mga mata. Nang muli siya magkamalay ay kaya na niyang imulat ang mga mata. Medyo malabo lang ngunit sa ilang pagkurap ng mga mata niya ay luminaw na ang paningin niya. Puting kisame ang namulatan niya. May mga aparato sa gilid niya na nakakonekta sa kanyang kamay at bibig. Ipinaling niya ng dahan-dahan ang ulo niya para pag-aralan ang paligid. Huminto ang mga mata niya sa isang taong nakayukyuk sa kamay niya sa gilid ng kama. Sinubukan niyang abutin ang ulo nito para gisingin. Mabilis na naman na nagising ito at nag-angat ito ng ulo. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nakamulat na siya. Maganda ang mukha ng babae. Makinis iyon at parang pamilyar sa kanya. Pero hindi niya alam kung sino at saan niya ito nakasama. Kaya kung bakit parang pakiramdam niya ay magkakilala sila. Tumayo ang babae at tumakbo palabas ng pintuan. Pagbalik nito ay may mga kasama na itong babae at lalaking nakaputi ng lab gown. Saglit na ineksamin siya ng mga ito. Tinanong ng tungkol sa mga nararamdaman niya. Pero puro iling lang ang sagot niya. Napatingin siya sa babaeng nakatayo sa gilid niya at nakamasid lang sa kanya. Monica? Ani ng doktor at tinapik siya nito sa braso. Monica? Ulit niya sa sinabi nito. Siya ba ang tinatawag nito? Teka, ano bang pangalan niya? Nagkatinginan ang doktor at ang nurse. Napalapit na rin ang babaeng kanina ay nasa hindi kalayuan. Monica ang pangalan mo. Hindi mo ba naaalala? Malumanay na tanong ng doktor sa kanya. Inisip niya kung may naaalala siya tungkol sa pangalang iyon. Pero wala naman siyang makapa sa kanyang isipan. Umiling naman siya. What is happening? Tanong ng babae sa tabi niya. I'm not sure yet, Andrea. I need to run some tests. Anito sa kabumaling sa nurse. Schedule the patient for MRI and CT scan. Yes, Doc. Muling humarap sa kanya ang doktor. Do you know that lady next to you? Malumanay na tanong nito sa kanya na ang itinuturo pa ay ang tinatawag nitong Andrea. Bumaling naman siya sa babae. Tinawag nitong Andrea. Tinitigan niya ito na matagal. Ayon na naman ang pakiramdam na kakilala niya ito. Ngunit hindi niya maalala. Umiling siya. Nagkatingin na naman ang dalawa. Anong ibig sabihin nun, Doc? Naguguluhang tanong naman ng babae sa doktor. Hindi naman ito sumagot bagkus ay tinanong pa siya ng ilang mga bagay tungkol sa mga naaalala niya bago siya magising. Ang pangalan niya, ang edad niya. Biglang sumakit ang ulo niya dahil hindi niya masagot ang mga tanong nito. Rest for now, Monica. Anito sa kanya, sa kabumaling sa babae. Andrea, come outside. We have something to talk about. Lumabas naman ang mga ito at naiwan na siya sa silid. Niyakap niya ang kanyang sarili. Tinatanong kung bakit parang blanko ang isipan niya. Kumirot ang sentido niya, kaya nagpasya siyang mahiga at ipikit ang kanyang mga mata. Nagbabaka sakali na muli niyang pagising ay may maalala na siya. Amnesia? Napatayo naman si Anton sa sinabi naman ni Andrea. Ayun daw ang sabi ng doktor, dahil sa head traumatic injury na natamo ni Monica, ay nawalan ito ng alaala. Hindi siya makapaniwala sa narinig.
Dahil sa mga pelikula lang naman nangyayari ang ganoon. Paano niyang paniniwalaan na nagka-amnesia nga si Monica? Yes, kaya raw miski pangalan niya ay hindi niya maalala. Sagot naman ni Andrea. Lumapit naman ito sa kanya at hinawakan siya sa braso. Nasabi mo na ba sa mga magulang mo ang nangyari? Tanong nito. Umiling naman siya. Isa pa iyong inaalala niya. Hindi nga alam ng mga magulang niya na nasa poder niya si Monica. Kaya paano niya sasabihin na nasa hospital ito ngayon at walang maalala? Napasambunot na lang siya sa buhok niya at muling napaupo. Gaano raw katagal? Tanong naman niya kay Andrea. Nagibit balikat naman ito. Maybe it takes weeks, months or year. I don't know. Wala naman sinabi ang doktor kung hindi ang obserbahan na lamang si Monica. Nilingon niya naman si Andrea. Nasabi mo na ba sa inyo? Tanong niya rito. Nag-iwas naman ito ng tingin. Sa tingin mo, masasabi ko, hindi nga nila alam na nagkabalikan na tayo. Ani nito. Natahimik naman siya. They back together. Dahil sa galit na nararamdaman niya kay Monica, pumayag siyang makipagbalikan kay Andrea. Alam niyang kagaguhan ang ginawa niya. Pero gusto niya nilang ding makalimot. Huli na nang ma-realize niyang nagpadalos-dalos siya sa kanyang desisyon at muling kumuha ng problema. Ang mabuti pa, huwag na muna nating ipaalam sa kanilang lahat. Nilingon naman siya ni Andrea. Paano si Monica? Tanong niya rito. Doon muna ako sa bahay mo tutuloy para matingnan ko rin siya. Nagka-amnesia lang naman siya, pero hindi naman siya alagain. Hinaplos ni Andrea ang pisngi niya. Everything will be alright, Trust me. Tumango na lang siya rito. Ilang araw na sa ospital si Monica, pero 2 beses pa lang niya itong nakakaharap. Hindi niya kayang makita ito sa ganoong kalagayan, kahit nagalit siya rito. Nagtungo sila sa silid ni Monica. Nasa tapat na sila ng silid ng pintuan ni Monica nang pigilan siya ni Andrea. What? Takang tanong niya rito. Sa tingin ko, mas mabuting itago natin ang katotohanan kay Monica. What are you saying? Basta, sumang-ayon ka na lang sa sasabihin ko. Wika nito sa kanya. Lahat na nangyayari sa kanya ay gawa ng karma. Dahil sa kasalanang nagawa niya. Pinikot niya si Anton. Kahit alam niyang may unawaan na ito at ang half-sister niyang si Andrea. Napapikit siya para pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bumalik na ang lahat ng alaala niya. Naalala niya sa lahat na ngayon. Nang habulin siya ni Anton. Nang maabutan niya itong kasiping ang kapatid niya. Kung paano siya nalaglag at nagpagulong-gulong sa hagdanan. At kung paano tumama ang noo niya sa matigas na bagay bago siya nawala ng malay. Naalala niya rin ang ilang buwang pagsasama nila ni Anton. Kung gaano ito kagalit sa kanya at kung paano rin ito lumambot at sinubukang ayusin ang pagsasama nila nang malaman nitong buntis siya. Hindi na niya napigilan ang mapahikbi nang maalala ang anak na binawi na rin sa kanya agad. Hindi pa man nasisilayan ang mundo. Naaalala niya kung paano niya nakita si Anton at Andrea na magkayakap. Kung paano siya nagtatakbo para umalis roon at kung paano siya dinugo. Isinugod siya sa ospital. Pero huli na ang lahat. Wala na ang anak niya. Wala na ang anak nila ni Anton. Mag-isa niyang ininda ang sakit ng yon na mawalan siya ng anak. Hinanda niya na rin ang sarili na mawawala na sa kanya ng tuluyan si Anton. Ngunit iba ang nadatnan niya sa bahay. Nakangiti ang asawa niya at sinalubong siya ng mainit na halik. Hawak nito ang pregnancy test na ginamit niya. Tuwang-tuwa ito habang nadudurog naman ng pinong-pino ang puso niya. Puno ng panghihinayang ang dibdib niya, lalo na sa mga pangako sa kanya ni Anton na magsisimula silang muli. Naaayusin nila ang pagsasama nila para sa magiging anak nila. Hindi niya magawang umamin.
Hindi niya kayang pakawalan ang pagkakataon na inilalahad sa kanya ngayon. Kaya muli ay niloko niya ito. Nagpanggap siyang buntis pa rin. Umasa siya na baka mahalin siya ni Anton, na hindi magtatagal mabubuntis siyang muli. At kahit malaman pa ni Anton na niloko niya ito, hindi na ito gaanong magagalit sa kanya dahil sa oras na iyon ay totoong magkakaanak na sila. Naging masaya silang dalawa. Totoong masayang masaya. Ramdam na ramdam niya na mahal na siya ni Anton. Kaso 2 buwan na lang ang nakalipas, hindi pa rin siya nabubuntis. Nalaman na rin ni Anton ang totoo at mas lalo siya nitong kinamuhian. Ang tanga-tanga niya, napakawalang kwenta niya. Kaya nagdesisyon na siya. Ngayong naaalala na niya ang lahat, palalayain na niya ang mga ito. Nagising siyang walang maalala at halatang nagulat ang dalawa na nawalan siya ng alaala. Pero kaninang magising siya, dumagsa ang mga alaala sa kanya. Bumukas ang pintuan. Mabilis naman niyang pinunasan ang mga luha niya. Nakita niyang pumasok si Andrea. Nakangiti ito sa kanya. Parang gusto na naman niyang umiyak. Siya rin ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng puot sa dibdib ang kapatid niya at kung bakit ito nagbago. Si Anton naman ay hindi tumitingin sa kanya. Nauunawaan niya ito. Naiintindihan niya kung bakit galit na galit pa rin ito sa kanya. Kumusta ka na? Ani naman ni Andrea sabay haplos sa pisngi niya. Para namang may bumikig sa lalamunan niya nang maramdaman ang haplos nito sa kanya. May naaalala ka na ba? Alanganing tanong nito. Tatango na sana siya na magsalita ito. Siya nga pala, doon ka muna tumira sa aming mag-asawa. Ani nito. Natigilan naman siya. Asawa? Ginitian naman siya ni Andrea. Saka nito nilingon si Anton. Hinawakan nito sa braso ang lalaki at hinila papalapit sa kanya. Nagsalubong naman ang mga mata nila ng asawa. Kita niya ang sakit at galit sa mga mata nito. Asawa ko si Anton at sa amin ka muna titira hanggat hindi ka pa magaling. Tinawagan ko na si Mami at Daddy pero hindi raw sila makakauwi dito kaya mas mabuting sa amin ka na muna tumira. Napaawang naman ang labi niya. Hindi niya malaman kung ano ang isasagot sa sinabing iyon ni Andrea. Nanatili lang siyang nakatingin dito at halos hindi na niya maintindihan ang sinasabi nito. Naayos ko na pala ang bills mo, kaya makakauwi na tayo. Dagdag pa nito. Napayuko siya at mariing kinagat ang kanyang mga labi. Marami siyang gustong sabihin, ngunit natatakot siyang baka bumulala siya ng iyak. Ayaw niya ring mapahiya ang kapatid. Sapat na ang mga sakit na naibigay niya dito sa nakalipas na mga buwan. Kung ito ang magiging kabayaran sa lahat ng kasalanang nagawa niya sa dalawa, hindi siya magrereklamo. Titiisin niya ang sakit hanggang sa makabawi siya sa mga ito. Titiisin niya kahit pa magpanggap na walang maalala at makasama sa iisang bubong ang asawa at kapatid niya. Bakit mo sinabing mag-asawa tayo? Gigil na hinila ni Anton si Andrea sa labas. Anong gusto mo? Ipaalam natin sa kanya na kayo ang mag-asawa? Ipaalala natin lahat ang kasalanan niya? Tanong rin ito sa kanya. Mas mabuti na ang ganito para hindi siya magtaka tungkol sa atin. Paano kung makaalala siya? Wala naman masyadong magbabago. Bago pa siya maaksidente, alam niya nang nagkabalikan na tayo. Baliwalang sagot nito sa kanya. Binawi ang braso na hawak niya. I told you to trust me, didn't I? Napatiimbagang naman siya. Pero hindi siya nakaimik. Naikuyom na lang niya ang kamao. Hindi niya gusto ang binabalak ni Andrea. Pero paano nga nila sasabihin kay Monica ang sitwasyon nila? Dito ang kwarto mo. Sabi naman ni Andrea sa kabinuksan ang nursery room. Napalunok siya at dahan-dahan humakbang papasok doon. Ganoon pa rin ang silid. Naroroon pa rin ang mga gamit. Ang nadagdag lang doon ay isang drawer at ang kama niya na nasa maid's quarter.
Nanginginig ang mga tuhod na pumasok siya. Pigil ang luha niya habang pinagmamasdan ang kuna. Nursery room talaga ito para sa magiging baby namin ni Anton. Nakangiting kwento sa kanya ni Andrea. Pinagmamasdan niya ang kapatid. Nagniningning ang mga mata nito at halatang masayang masaya. Pilit siyang ngumiti at hindi pinahalata ang nararamdaman. Naupo siya sa kama. Susunod naman si Andrea sa kanya. Naupo ito sa tabi niya. Hinawakan ang kamay niya. Wala ka ba talagang maalala? Kahit na ano? Tanong nito na pilit hinuhuli ang mga mata niya. May takot siyang nababanaag sa mga mata nito. Nakaramdam siya ng habag sa kapatid. Alam niya ang nararamdaman nito. Dahil minsan na rin siyang nalagay sa ganoong sitwasyon na kinailangan manloko at magsinungaling para makuha ang gusto. Wala akong maalala. Sagot niya rito. Nakahinga naman na maluwag si Andrea. Ngumiti ito sa kanya. Hinaplos ang braso niya. Magpahinga ka na. Tatawagin kita kapag handa na ang pagkain. Ani nito sa kanya. Tumango na lang siya at pinanood itong lumabas ng silid. Muli niyang inilibot ang mga mata sa paligid hanggang sa mapadako ang mga mata niya sa maleta niya. Tumayo siya at kinuha ang maleta niya, saka inilapag sa kama. Binuksan niya iyon at kinalkal ang mga gamit doon hanggang sa makita niya ang kahon. Nakahinga siya na maluwag. Binuksan niya iyon at hinaplos ang laman doon. Malungkot siyang napangiti. Pero may humahaplos sa puso niya habang tinititigan ang botelya. Inilagay niya iyon sa drawer na nasa tabi ng kama na pinagpapatungan ng lampshade. Tumayo siya at inayos ang mga damit niya. Nang matapos siya roon ay lumabas na siya ng silid para magtungo sa kusina. Napalingon siya sa kabilang silid. Lumabas din doon si Anton. Mukhang nagulat ito na makita siya. Hi, bati niya kay Anton. Napakurap-kurap naman si Anton at napatitig sa kanya. Hindi niya mabasa ang mga emosyong naglalaro sa mga mata nito. Pinilit niya na lang na huwag iyong pansinin. Bababa ako. Ang sabi ni Andrea. Naghahanda siya ng hapunan. Aniya rito, kahit hindi naman ito nagtatanong sa kanya. Ayaw niyang ipahalata rito ang pagkailang niya. Tumango naman si Anton at hindi na sumagot. Bumalik ito papasok sa silid. Bumaba na lang siya at hinawi ang nadarama niyang kirot. Kailangan na niyang sanayin na hindi na siya ang asawa ni Anton. Simula ngayon, hahayaan niya na maging masaya ang mga ito. Dahil umpisa pa lang, si Andrea at Anton naman talaga ang nagmamahalan. Nangialam lang siya. Naabutan niya si Andrea na nagluluto sa kusina. Magulo ang island's counter. Nagkalat ang mga ingredients, pati ang mga pinagbalatan ng mga gulay. May maitutulong ba ako? Pukaw niya kay Andrea na nagpalingon dito. Inumpisahan naman niyang linisin ang mga nakakalat. Napaangat siya ng tingin kay Andrea dahil hindi na ito kumikibo sa kanya. Nakita niyang nakatitig na ito sa kanya na tila binabasa ang nasa isipan niya. Nginitian niya ang kapatid. May dumi ba ako sa mukha ko? Napakurap-kurap naman ito. Pagkatapos ay umiling-iling. Ibinaba ni Andrea ang sandok na hawak nito. Saka nakitulong sa paglilinis sa kanya. Dati natin itong ginagawa. Napatingin siya sa kapatid. Lumunok ito. May lungkot at panghihinayang sa mga mata nito. Noong mga bata pa tayo, madalas nating tulungan si Mami na iligpit ang mga ginamit niya sa kitchen. Natawa naman ito. Siguro tayo noon ay 8 or 9. Natawa naman si Andrea. Natigilan naman siya at napaisip. Hindi niya alam na naaalala pa ni Andrea ang mga ganung bagay. Hindi mo na maalala ngayon dahil sa amnesia mo. Pero noong mga bata pa tayo, we're best of friends. Lagi tayong tabing matulog. Sabay maligo at sa iisang plato lang tayo kumakain. Ikaw lang ang nakakalaro ko noon. Mahiyain kasi ako. Kaso nung lumaki na tayo at
nagkaroon ka na ng sarili mong kaibigan. Hindi na tayo nagiging ganoon kalapit sa isa't isa. All of a sudden, hindi na tayo ang mag-best friend. Hindi na ako ang best friend mo. Pakiramdam ko nga noon, hindi na rin ako ang kapatid mo. Natigilan ito at tila na-realize ang mga sinasabi nito. Natatarantang napatingin naman ito sa kanya. I'm sorry kung ano-ano ang sinasabi ko. Teka, tikman mo nga ito. Hindi kasi talaga ako sanay na magluto. Napatitig naman siya sa kapatid. Hindi niya magawang makakilos sa kinatatayuan niya. Ngayon niya lang nakita ang ganitong side ni Andrea. Hindi niya lang din narinig ang hinanakit nito. Hindi niya alam na may ganoong alaala ang kapatid niya sa kanya. Siya kasi noon umiikot ang kabataan niya kay Anton. Sa pagsunod ng pagsunod dito, sa paghahanap ng paraan para mapansin ito. Nakalimutan niya na ang kapatid niya hanggang sa nakilala niya si Tessa at ito na ang lagi niyang nakakasama. Kusa na rin siyang lumalayo kay Andrea noon dahil madalas silang pinagkukumpara. Nasasaktan siya dahil si Andrea ang madalas na napupuri sa kanilang dalawa. Natakot siyang baka hanggang sa paglaki nila ay anino lang siya nito. Kaya nagkusa na siyang lumayo sa kapatid hanggang sa namalayan na lang niya na malayong malayo na sila sa isa't isa. Idagdag pa na pareho nilang minahal si Anton. Naging kakumpetensya ang tingin niya kay Andrea. Naging kalaban ang tingin niya rito. I'm sorry. Sorry kung sa hindi ako naging mabuting kapatid sa iyo. Hinging paumanhin niya rito. At huli na para bawiin niya ang mga sinabi kaya nag-isip na lang siya ng maidadahilan. Base sa kasi sa kwento mo, naiwan kita sa ere. Wala yon. Saka naging close naman tayo nitong college. Kaya nga dito ka na sa amin tumira ni Anton. Total wala naman kaming baby pa. Ani nito. Ngumiti na lang din siya sa kapatid.